Mayong buntag mga kaigsuonan, ug karong buntag, hapon na di ay. Ang takna alas 12:30 naman di ay. So, hapon na diri sa Philippines, no? Naman tayo viewer sa gawas sa ila dito. Siguro mga alas 3 na sa ato diri, ala 1:30. Advance man sila dito og 2 hours sa Australia. So, karong adlaw, Lunes, og ang schedule ta nga gisaad ko nga kada Lunes, mag kamot gid ta nga ma-meet gid nato ang Lunes kung wala mga apan, no. So salamat mga kaigsuonan, balik ta sa atong lektura mitungod aning atong ginaisgutan sa tinuod nga pagsabot o tinuod nga pag-intindi sa Biblia. Ang Biblia dili ni siya basta-basta nga ato lang basahon dayon maghimo ta sa atong galingon nga pinulosopiya. Dili ni mao ang Biblia. Ang Biblia kung basahon ta, ang ato connection, heavenly connection. Og ang Biblia kung mag-intindi ta, spiritually level. Dili kita magbasa sa Biblia nga maghimo-himo ta sa atong kaugalingong concept, maghimo-himo ta sa atong kaugalingon nga interpretation. Dili. I-interpret ta ang Biblia through and correct interpretation spiritually level, pointing to the higher form, heavenly connection in a spiritual level. Dili kita maguna-una nga mauning ako naintindihan sa Biblia, muni ang ako i-explain kay mauning ako naintindihan. Dili ni ako because of the flesh only. Muna ingon ni Paul nga ang unod dili mag-connect sa spirit. So kung magbasa ta sa Biblia, walay unod nun nga panghuna-huna, spiritually level. Makuha mo na ang spiritual explanation kung naapod may magtudlo nimo sama sa ako nga nahibaw-an. Ang katudlo na ako, ang ako professor sa eskwela pa ko nga gitawag Doctor of Divinity and Doctor of Theology. Gitagaan niya ko og concept nga mao ni magsabot sa Biblia. For example, ang ato isgutan ang sa Biblia ang faith o pagtuo. Ang pagtuo dili na siya sa unod-non nga pagsabot nga sa Tagalog gitawag nila pananampalataya. Dili na siya mao. That is away, very far away. That is satanic interpretation. Dictation na ni Satanas aron malinlang ta ni Satanas. Ingon ni Paul, let no opinion bigilyo out from the interpretation of the Bible. So pag ingon mo nga ang faith, pananampalataya, Satan's dictation kana siya. Dili na mao. Sa Bisaya ambot unsa ng pananampalataya. Dili ko ka interpret sa Bisaya what is pananampalataya. Kay Tagalog man na. Siguro sa ato, itawag ta na nga faith meaning nagtuo. O sa Bisaya ta, nagtuo. Kay nagtuo ka nga si Ginoong Hesus Dios, si Ginoong Hesus manluluwas, mao na imong pagsabot. Dili gyapon mauna. Do not believe and do not accept in your conscience that nagtuo ka nga si Jesus manluluwas, nagtuo ka nga si Jesus Misaya, nagtuo ka nga si Jesus Diyos. Dili na mao dili na mao ang definition sa pagtuo nga in your mind nagtuo ka nga si Ginoong Hesus Diyos maura. Dili na mao. Sa Bible, ang pagtuo may definition nga spiritual level. Di ba? Gibasa ko na sa inyo. Acts 6:7. Romans 1:5. Ang meaning sa pagtuo, kung gatuo ka, ang meaning niya ana, kay nag-trust ka o nag-accept ka sa imong concept nga siya mauna, ang iana nga definition, meaning, kung sa Ilonggo pa, nagpati ka sa iyang mga isulti. Meaning,
action ka nga buhaton ang iyang mga sulti. Mao na siya ang pagtuo. You have something to do or action. When you talk about faith, sa write up ni Paul, sa explanation ni Paul, gitawag na ni Paul nga obedience. Obedience of the word. Faith means obedience of the word. Unsa man ang word? The Ten Commandments. Exodus 34:28. The Ten Commandments is the word. Sa write-up ni Paul, the Ten Commandments is the word. Likewise, Jesus is the word. Pareho sila. Si Jesus maong pulong nga nahimong unod. Ingon sa 1 John. John 1. John chapter 1. Si Ginoong Hesus maong pulong nga nahimong unod. Si Moses, pagsulat niya sa 34:28, Exodus, gi-explain niya maayo o gituuhan niya gid maayo nga ang pulong maong 10 Commandments nga buhaton, tumanon, munang sayop sa tibuok kalibutan nga wala nila naintindihi ang plano sa kaluwasan. Gitawag na ni Paul nga mystery of the Spirit, meaning mystery of the Godhead, mystery of Jesus, words, mystery of the Father who sent Jesus here on earth to do the mystery of the plan of salvation. Mao na siyang gitawag nga faith, because faith mao na siya ang denotes to the word, and faith means obedience to Jesus. Faith means target to Jesus, denotes Jesus. That's why Paul said, fight a good fight of faith. Nakita na nato, Colossus, 1 Timothy. Fight a good fight of faith. Because faith denotes Jesus. In deep study of theology, faith means personality of Jesus' words. May pulong si Jesus nga nag-connect dira ang faith nga mao ang plano sa kaluwasan. So Paul called those things spirit. Paul said, if you are in the spirit, sa to pa, nakasabot ka na sa kamatuoran sa plano sa kaluwasan nga maong pulong, nga mao ang faith, ug mao ang grasya, mao ang tabernacle, mao ang gift, mao ang covenant, mao ang 10 Commandments, mao si Jesus, mao na sang faith. Faith means connected to all the words from Jesus what to do, because plan of salvation is an action plan to do something. The responsible person are the Godheads. God the Father, God the Son, mao na si Jesus nga nag-yield, nagpakaunod, o ang Holy Ghost mao nang ga-comfort. So, when we speak about Spirit, that is the mystery of the Godhead, include Jesus as the Redeemer in human flesh, because He came from heaven in form of a human in order to fulfill the plan of salvation through blood shedding, because blood shedding is for the remission of sin. That is the understanding in the plan of salvation. So deep, but it's so clear if you will read and study and learn. Especially if there is Doctor of Divinity and Doctor of Theology that will explain to you the real concept, spiritually level, the real perception, the real idea, the real mind that will accept the explanation. Mind that is spiritually connected. That mind. That's why Jesus said, my mind is not your mind. So, you should understand my mystery in this plan of salvation. Because God
nyo that if we will study, our finite mind could label and deepen the meaning of spiritual label. And the plan of salvation is in spiritual label, spiritually understanding, spiritually wisdom, spiritually knowledge. Mo na nga mao ni tun-antang plano sa kaluwasan kay kung dili ta magtuon sa plano sa kaluwasan, we are all perishing. There is no message in the world except this plan of salvation to be learned and to be understand or to be understood so that our spiritual aspect of life, spiritually labeled, will be nourished and will be enlightened or enlightened in order to prepare us for the second coming because Christ will come again. That is his message and that is his promise. And that coming has the promise as a gift. Because Christ himself is a gift because Christ is the life and Christ is the owner of the righteousness. And that righteousness, if you obey the law, will be declared back to the sinner because the law is Christ. That is the understanding of the Bible. You cannot escape that concept. You cannot do any philosophy or logic in that concept. That is the true concept that the human being should accept and to follow. Ayaw na pag binalo-baloan ng imong unod nun nga utok nga makig-rebatol ka sa Bible kay gusto nimo i-prove mong imong pagkaunod nun nga ag ni Satanas, satanic nga mind. Dili na siya mao ang pagsabot sa Bible. Ang Bible may iyang interpretation, wala na ilain nga interpretation. Bible interpretation only, pointing to the higher form in the spiritual level. Wala na ilain. Kanang imong utok nga plansa ni Satanas, isla na ni Satanas ang imong utok og lapok. Mao na sang magsulti-sulti ka og lain nga concept ingon ni Paul, that is doctrine of man. Doctrine of men, philosophy of men, commandments of men because of the flesh. Munang mga bot unsaon na lang i-address ani mga magwawali nga sobra pa kay Satanas. May pa si Satanas kay wala nagsulti nga ang blaod dili makaluwas. Wala na punto si Satanas nga direction of speech ni Satanas. Ingon lang ni Satanas, kauna kay mamuklat imo mata. Wala sa nag-ingon nga ayaw tuuhi ang balaod kay dili na makaluwas. Wala na nagsulti si Satanas. Ikaw nga tao gigamit ka ni Satanas mo ng imong utok ni Satanas nga nagsinggit ka nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod is only good, what is right and what is wrong. Ang balaod perfect, walay tao nga perfect nga makatuman sa balaod. Dictation na ni Satanas, satanic ka na siya, dili na siya biblical. That is away from the concept of the Bible truth. Muna ako nga mangugat naging ko pag explain ani kay mga tao gahi naging sa tanang gahi nga gahi naging wala naging utok ambot lang san unsaon pag gibasa nilang Biblia mo na ingon ko gibasa nilang Biblia murag comics bisan isa ka word dili nila maintindihan ang ila lang pag-intindi ilang kaugalingon nga unod nun og nagwali-wali dito sa pulpito nga abi nila accepted ang ilang pagwali dito sa langit. Oh no. Ingon sa Ginoo, when I come again, ingon ni Jesus, I can see faith in this earth. Why? Because God knew everything that the human flesh, including the Israelites, the Hebrew, the scribe and the Pharisees, especially during his time, nakita niya nga, dili na gyud mausab ang ilang kasing-kasing kay gihiruhan na ni Satanas, lisod na kaayo. Munang pagsaka niya sa langit, kasabot gid siya nga, wala gyud, wala. Ingon ni Paul, nothing, no one, they know nothing. They knew nothing. So munang gi, hatag niya kay Paul, kaya ang iyang gusto nga, basahon si Paul kay human being man ang mag-explain. Si Jesus sa una, pag anhiya sa yuta, in form of human being lang siya. Pero spiritually label ang iyang concept. Pag-explain niya dire sa yuta,
Matthew, Mark, Luke, John, ga-explain si Jesus, why nakasabot? Wala. Katulang mga apostles nga nagapalo-follow sa iya. Pero nakita ni Jesus, weak. Bisan ang mga apostol, wicked. Very weak. Gani, hapit na sa ilansang. Ingnan niya mga apostol nga mag-ampo mo. Mag-ampo ta. Nangatulog. Oh, nangatulog. Kaya nakita ni Jesus nga bisan ang mga apostoles, weak sila as human being. So, ingon niya, when I come, I can see faith in this earth. Munang gihatag ya kay Paul, ang light, unsaon pag-explain, unsaon pag hatag og insakto nga concept, insakto nga pag-accept sa gitawag nga faith, because faith is not, that is not pananampalataya, that is not faith because you believe Jesus as a God, as a creator. Dili na maong faith. If you believe God as creator, study the write-up of Paul about the light of the plan of salvation, the explanation of the plan of salvation, then you follow the requirements. Because human being is one of the responsible persons to work out the plan of salvation. Dili ta maluwas kung dili ta magtrabaho sa atong responsibilidad sa plano sa kaluwasan. Mo nang si Paul nagsinggit, work out your salvation with fear and trembling because we have the responsibility to do the work. What is our responsibility? Study the light, then i-divide, i-explain ang light nga ato naintindihan level sa langit nga pagsabot, then iwali, isulti, i-share, ipanulti sa tanan nga imo maabutan kung mahimo. Nya mga pastor, sulti-sulti dito sa iglesia sa congregation. Ang mga pastor, sulti-sulti dito sa 10th A4 kunuhay, 10th A4, 10th A4 ni Satanas. Pag abot dito sa 10th A4, ang ilang gisulti, ang ilang 28 doctrines. Ang 28 doctrines nimo sa Biblia, sayop man ang interpretation, dili na accepted sa langit. Bisan saon mo nag-explain dito, dili na accepted. Kaya imo man gisulti nga ang balaod, okay lang ni good for what is right and what is wrong, pero dili ni man luluwas, kay wala ni kamot. Si Jesus lang ang man luluwas. Mo na imo explain dito sa imong 10th A4. So ang number one nga nagakatawa sa imong likod, si Satanas, kay naditor mo ng kamatuoran, deceive mo na ang tibuok katawhan tungod sa imong concept nga unod nun nga dili spiritual level, dili langit nun nga pagsabot. Mao na ang mga gagong magwawalis tibuok kalibutan nga gapataka lang o gihimo nila ang Biblia nga message ni Satanas, dili na message sa Ginoo. Eh wala gyud mi nakasabot sa plano sa kaluwasan bisan isa nga magwawalis tibuok kalibutan. They know nothing. They know nothing about the light of the plan of salvation. All preachers throughout the whole world, they are all succumbed by the devil, counterfeit by the devil, belong to the property of the devil. Why? Why I can explain that? Because they are ignorance of the plan of salvation's light. They do not know how to explain the Bible. So karon magtuon ta balik aron maintindihan ta gyud ang tinuod nga kasulatan ug ang tinuod nga mensahe sa Ginoo ug ang tinuod nga pagsabot ug ang tinuod nga clear nga spiritual pointing to the higher form and to be accepted in the kingdom of heaven, because the Bible says, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Unsaon mo pag accept sa will on earth as it is in heaven if you do not know the whole light of the plan of salvation, because this Bible is preparation for the kingdom of heaven. Nya unsaon mo pagpaingon sa heaven nga ang Ginoo may requirements ug ang Ginoo particular ug ang Ginoo dili siya basta-basta nga luwason ka murag robot, dili na pwede sa Ginoo. Kay kung ana rang gusto sa Ginoo,
Diha dayon sa Garden sa Eden, gitwist siya na si Adan og si Iba o gibalik ang righteousness of the law. Wala! Pag ingon niya nga, you will surely die, totally die ka. Nag-abot ang plano sa kaluwasan, kay aron may explanation, aron mabalik ang righteousness nga nawala sa garden dito sa Eden, pero may kondisyon. Pinaagi sa sistema sa plano sa kaluwasan. Mao ganin ang may dispensation of grace. Kaya ang plano sa kaluwasan, mao na sang grasya, mao na sang mercy, mao na sang Holy Ghost nga imo gipangayo. So intindihon mo na dili na ka mangayo kay naa na. Intindihon mo na sa pagbasa sa write up ni Paul aron maintindihan mong tibuok nga Biblia. Kaya ang history sa mga history sa Biblia, inspirational na nga mauning history gikan kay Adan ug kay Eva paingon kay Cain ug kay Abel paingon na sa mga katawhan paingon na kay Moses gikan kay Moses hantod sa present sit up nato. Nya ang Biblia kinanglan na nimo intindihon kay ang langit dili na saya free salvation, no. Dili na sa free destination to heaven. Nga nanay mga doktrina nga predestined na ta sa langit. Bugo. Mbot kinsa katudlo na nila asa man na nila nga concept ginakuha. Ang Biblia walay free salvation, wala. Ang Biblia ya paningkamot ka aron ka maluwas. Dili siya free nga luwason ka. Ang salvation sa paingon sa langit dili free. You have to do something in learning first. And then after you understand everything and the light, you are already lighted. For example, mag-ingon ang Biblia, newness of life. What do you mean? Intindi ba kag newness of life? Ang newness of life, gikumpos na sa righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith. Pero wala ka kaintindi what is sanctification by faith. Ang imo lang naintindihan nga, sanctified na ta kay gidawat ta si Ginoong Hesus nga personal manluluwas. Bugo sa tanang bugo. Basaho sa ang Biblia kung mao ba ng instruction mo. Ngayon na sanctified ka na kay gidawat mo si Ginoong Hesus. Ang sanctification dire sa Biblia, dili nga gidawat mo si Ginoong Hesus. Dili ka ma-recognize nga gidawat mo sa kung wala pa ka kasabot sa light sa plan of salvation. Kaya ang sanctification dire daghan siya og explanation og concept. Dili na siya basta-basta nga kay gibautismuhan ka na, nagdawat ka kay Ginoong Hesus, sanctified ka na, justified ka na. Bugo! Binugo na nga concept. Satanic na mo ng style ni Satanas. Simple kaayo nga pagsabot nga unod nun kay aron ma-maintain niya ang imong pagka-satanic. Pag abot sa Ginoo, caught in the act ka. Kaya ang Ginoo nag-ingon, learn of me, understand my mystery in this plan of salvation, and learn about this. That's why si Peter nag-ingon, hard to be understood the epistles of Paul because it is unlearned. And all of you who do not know how to learn in this record wrote by Paul in his write-up, then your destiny is perdition. You know what is perdition? Muna sang mga tao karon nga nagasinggit nga sila gipadala sa Ginoo, mga successor sila sa Ginoo, mga son of man sila, son of God sila nga human being nga counterfeit ni Satanas gasinggit nga sila manluluwas nga successor gipadala nga second Christ. Kita mo na? Son of Christ, Son of God. Second Christ. Sa nga klase sa wali? Demonyo sa tanang demonyo. Kini pon mga tao nga wala gikasabot sa Biblia, wala po kaintindi sa Biblia, wala po gabasa sa Biblia, di kung gabasa di po kabalo mag-interpret sa Biblia. Tuo sila ana. Kaya ang ilang gusto, hayahay abi nila ang kaluwasan. Hayahay lang nga matuo lang sila nga ang kaluwasan. Gihatag sa ilang pastor, gihatag sa ilang preacher, gihatag sa ilang leader, gihatag sa ilang gisulti sa ilang mga kunuhay, mga elder. Sabi nila maunang kaluwasan, mga gago, mga gaga, mo nang tinuod nga term diha. Kanang mga tao nga wala gahuna-hunag utok sa langit, magtuo-tuo lang sa ilang mga preacher,
Pwede na tawgon nga gago o gaga. Ngano man? Wala may laing term. Bugo. Muna. Gago, gaga, bugo. Munang ako makita sa katauhan karon, puro mga bugo, ngano man. Magtuo-tuo lang sila sa preacher, nga ang preacher gapataka lang nga ang pulong puro tanan sa tanik. Maya ba nang magwali ka ang imong iwali? Ang mga ni balyos ni Prophet so and so, balyos ni write up ni Prophet Isaiah, Prophet Ezekiel, Prophet Moses, nya imo isulti dira sa ila, wa ka kay interpret unsa na siyang write up ni Moses, unsa nang write up ni Isaiah, unsa nang write up ni Ezekiel. Nya imo lang daw butang-butangan sa imong unod-non nga pag-interpret, iwali mo na daw sa ila, pabilib na daw nga mao ning kaluwasan, mao ning ato buhaton aron ta maluwas. Dili na mahoy, dili na mao. Ni ang write up ni Paul mo imong basahon ug intindihon aron maintindihan mo ang mga prophets, maintindihan mo ang mga apostles, maintindihan mo ang mga history in the Bible. Pointing to the higher form, in spiritual level, you can interpret everything in the whole Bible kung maintindihan mo na ang light sa plano sa kaluwasan. Munang unahon mong pag-intindi. Kay walay tao nga paingon sa langit kung dili siya righteous. Kaya ang righteousness ni asa right up ni Paul. Kung unsaon pagsabot nga mahimo kang righteous. Okay. Mga kaigsunan, basahon ta ang pulong diri nga may tungod sa pagtuo, no? Okay? Ang pulong diri may tungod sa mga gitawag nga unod-non nga pagsabot. Okay? Last time, nag-study ta about sa circumcision. Ni-explain ko na ito maayong circumcision. Circumcision of the foreskin of the heart and circumcision of the foreskin of the flesh. So, identify ta ang ilang direksyon. What is circumcision of the foreskin of the flesh and what is circumcision of the foreskin of the heart. O naglabel ta sa righteousness by faith. Munang istudyan ta last time. So, karon magpadayon ta diri sa about sa gitawag diri nga knowledge or wisdom. Okay? Knowledge or wisdom nga ato intindihon. Okay? Ang knowledge and wisdom gi-studyan ta na sa mga prophets, no? Sa gisulat ni Sam o sa sulat ni Isaiah nga ang wisdom ug knowledge dito nagsugod sa pagkahadlok sa Ginoo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom and knowledge. Okay? So dire mag-study ta sa book of basahon ta ang book of Colossians, no? Colossus. Basahon ta ang libro sa Colossus. Aron maintindihan ta ang write up ni Paul unsa ang punto nga naa sa mga importante nga point nga gipang discuss ni Paul pinaagi sa iyang write up. So basahon ta diri ang Colossus 2, Book of Colossus. Colossian, okay? Basahon tang Colossus. Wala ko sa kuan mga teksto sa Biblia nga Colossus, okay? Ni ata Colossian. Book of Colossians chapter 2 verse 3. Na importante diri nga point ni Paul nga ato i-interpret. Okay. Colossians 2 verse 3.
Okay, basahon ta. Ingon niya dire, may tungod ni sa right up sa plano sa kaluwasan. Nga ato gina pander apan o ato gina discovery unsa ning plano sa kaluwasan. Ingon niya sa 3. Basahan nyo ang inyong King James Version. Pangita gyud mo og pamaagi nga nakamoy King James Version nga libro. Sige. Direta sa verse 3. Ingon niya. In whom are hid all the treasures of the wisdom and knowledge. Ngano nagsulti man si Paul nga in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. Kay dito sa episo, gibasa ta dito nga ingon ni Paul dito, when you read, understand the mystery of Christ about the knowledge nga iya ginasulat, ingon ni Paul. Dayon, sa verse 9, verse 10, sa episo, ingon niya, verse 9, ingon niya, the principalities and power of heavenly places, their intention or the intent that the church should know this manifold wisdom of God. So kining knowledge nga manifold wisdom of God o mystery of God, mao ni siya ang plan of salvation. Sa chapter 3, gitawag na pud ni Paul nga dispensation of grace. The manifold wisdom of God. Ang meaning sa dispensation of grace, gisystematize sa Ginoo ang grasya nga maong plano sa kaluwasan. Nga naman gisystematize na niya. Kay pag halad ni Abel og ni Cain, dito makita ang pagsistema sa blood shedding nga mao tong irimit sa atong sala. Hantod na pag-abot ni Moses, gipahimo siya og tabernacle or naghimo siya tabernacle or sanctuary nga diin didto na maghalad. Gisystematize maayo. Sa panahon ni Abraham, si Abraham kada asa sa magpaingon, maghimo siya og halaran. Maghimo sa iyang kaugalingon nga tabernacle nga gamay lang para sa iyang halaran. Pag abot ni Moses, gipahimo na gid si Moses tibuok nga dako-dako nga pwede halaran sa tanang mga Israelites nga iya tawo. Munang may tabernacle or may diha nabutang ang covenant sa gibuhat niya nga sanctuary or tabernacle. Dira gibutang ang covenant nga sa most holy place. Nakita ditong Ark of the Testimony nga mao nang covenant. Ang covenant dira, ang 10 Commandments, ga-represent kay Jesus. Mao nang personality ni Jesus nga gahalad sila kay katong ilang halad nga blood shedding, mao tong iwisik-wisik dito sa most holy place nga dito ang Ark of the Testimony nga ang sulod niya ang covenant. Unsa man ang covenant? The word of the covenant is the 10 Commandments. Mao to siya ang tibuok nga pagsaysay sa plano sa kaluwasan nga coming nga kung mag-abot si Jesus, mairis na ang covenant o ang tabernacle kay siya na ang katapusan nga balaod nga maghalad o magpadugo. Aktual na gyud nga dugo ni Jesus in a human flesh because ang plan of salvation from godly personality, from holy God will come in a fleshly manner, incarnation in a fleshly manner through the womb of Mary, which is Virgin Mary. The Holy Ghost formed the power of the Godhead through the Holy Ghost. The womb of the Virgin Mary, there formed the human flesh in the personality of human flesh, which is the baby so-called Jesus. And Jesus became a human flesh. Purposely to drain blood as a remission of sin. But when he was here on earth, there were so many sacrifices. Because when he preached,
at the age of 12 until he became 20, 21, 22, 23, until become 30. 31 AD man siya gilansang. So from 12, starting his ministry until 30, he preached. From Matthew, Mark, Luke to John, those are the words of Jesus. There so many preaching, so many messages. He preached about the plan of salvation before he vindicated to the cross to drain his blood for the remission of sin. From 12 until 30 ay edad, daghan kaayo ang iyang mga messages to enlighten people about the plan of salvation's instruction, about the plan of salvation's knowledge and wisdom in order to be understood by the hearers for the preparation of the final judgment, which is the executive judgment. So, wali yan ang daan. Wala na maintindi sa tibuok kalibutan. Wala. Nobody, even the mga apostles. Masulod sa ilang dalunggan, malapos ang uban, sige ra sila pangutana, sigig pangutana, sigig pangutana, sigig pangutana. Tubago na po sila ni Jesus ang mga tao nga mag-anha nga gatapok niya na ay mga eskriba ug parisiyo napod mga loyal sa iya, sigig pangutana, sigig pangutana. Tubagon sila ni Jesus, di gyapon sila kasabot. Pag-ingon ni Jesus, the kingdom of heaven compared to hidden things under the earth or treasures under the earth. Dili po sila kasabot, what is it? The kingdom of heaven is compared to a lost coin. Dili po sila kasabot, what is that lost coin? Kaya ilang naintindihan lang ng mga balo-balo nga maguwali, ang lost coin mga makasasala na nga gipangita kay lost coin. The kingdom of heaven compared to a lost sheep. Compared to a lost sheep kay mga tao na nga gipangita sa Ginoo. Dili na maong concept sa langit. The kingdom of heaven, meaning ang iyang justice o ang iyang dominion, ang iyang rules and regulation, rules of law, the principalities and power of the heaven is compared to a lost coin, compared to a sewer, compared to so many comparison, so many daghan kayong mga sumbingay, daghan kaayo ang gipakita ni Jesus. Ang buot pasabot anang mga sumbingay, ang dominyo niya sa langit, ang iyang principalities and power in heaven, the justice in heaven, the character of the whole Godhead in heaven. Muna siya ang comparison nga giwala sa garden sa Eden. Nawala, munang ingon ni Jesus, the kingdom of heaven compared to a sewer. Unsa man ang bot pasabot. Sa concept sa tao, nagpugas sa seeds. Munang comparison. Ang kingdom of heaven compared to the justice and wisdom in heaven, which is the 10 commandments. Pugas. Aron masabtan nila nga ang 10 commandments mao na siya ang pinaka-importante nga gilapas sa tao nga mao nang gadumen sa langit ug sa yuta nga dili gi basta-basta gilapas lang tungod ni Satanas kay ang tao may freedom. Pwede sila tintalo ni Satanas, pwede sila magtuo kay Satanas, pwede sila remain kay Jesus nga ilang creator. So ang kingdom of heaven compared to a sewer, nagwasag sa
seeds aron magturok. So meaning, the message, what is that message? Compared from heaven, compared kingdom of heaven, compared to somewhere. Ang message na siya, unsa man ang message? The plan of salvation, the light of the plan of salvation, centered to the law, which is the transcript and copy of the mind of the Godhead and His character of Jesus. Mao na siya ang kingdom of heaven compared to a lost sheep, compared to a sower. Ngano man, ingon ni Jesus, ang isa kagatos, mawalaan isa, bayaan niyang 99, kay pangitaon niyang isa ka buok. Ang komparison na. So ang mga balo nga magwawali, maingon daw niya, mao ni ang tao. Tungod sa gugma sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo, tungod sa kaluoy sa Ginoo. Gipangita kita sa Ginoo kay iya ta nga luwason. Gago! Utok mo bulinaw, utok mo lapok, utok mo unodnon. Munang gina-discuss ni Paul nga, ang unod o ang espiritu, dili gina magkatakdo. That is nothing. Ang unodnon. Ang napulo, kaubiha daw, nawala ang isa, gibili niya ang siyam, kay pangitaon niyang isa. Nya mo kuno ng kingdom sa langit, nga kita nga makasasala, gipangita ta sa Ginoo, kay luwason kita sa Ginoo. Gago. Libot. Dili na maong pagsabot sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan. Gikumparar yan na sa lost coin o lost sheep, kaya ang kingdom sa langit, nga mao ang dominion nila, gipadala si Jesus, nga Jesus is the kingdom from heaven. And He is the king and the kingdom at the same time. Gipadala siya aron masabtan sa mga katawhan nga ang makasasala bisan isa ka buok magsabot sa plano sa kaluwasan. Pangitaon giniya ang kamatuoran, what is plan of salvation all about? What is the light in the plan of salvation? What is the truth in the plan of salvation? What is the real message in the plan of salvation? Pointing to Jesus, mo na siya ang pangitaon sa light sa plano sa kaluwasan. Kinsang mangita? Kita mismo nga mga katawhan, ato kutkuton ang plano sa kaluwasan. Mo nang punto ni Jesus. Nga mahimo bayaan ang isa ka, ang 99 ka ubiha, pangitaon ang isa. Kinsa man ang mangita sa isa? Si Jesus dili mangita kay bisan asa ka pa iyon, nakita ka na ni Jesus. Ang mangita ka na, ikaw mismo ang imong konsensya, ang imong concept pagtuon sa Biblia. O kung nakita mo na ang imong kaugalingon, direksyon sa Biblia, pinaagi sa light ni Paul, nga gisulat ni Paul, enlighten niya maayo ang plano sa kaluwasan, pwede ka na dayon kapangwali. Mao na nang ingon ni Jesus nga, pwede mo bayaan ang 99, pangitaon mong isa. Meaning, kung nakasabot ka na sa plano sa kaluwasan, mangwali ka na, dili nakagainusara kung imo na sila pasabutanan. Sobra pa mo sa 99. Milyon na kamo kung nasagda na ang Biblia sa kamatuoran. Milyon na mo. Munang punto sa Biblia, dili kay simple lang inyong pagsabot nga unod nun nga target ni Satanas. Litag ni Satanas. Counterfeit ni Satanas. Dili target kay Jesus. Una kamo nga si Jesus among mangita ninyo. Si Jesus nagpasabot lang sa plano sa kaluwasan nga ang tao mag-intindi ug ang tao maglihok. Muna ingon ni Paul, work out your salvation with fear and trembling. That's why Satan is also trembled. Why? Because Satan knew that the judgment of the Lord has no mercy and he will be burned into the lake of fire. Kasabot na si Satanas, munang kakurog siya. Munang si Paul po nag-ingon, work out your salvation with fear and trembling. Wala nag-ingon si Paul nga, giluwas na mo ni Jesus, humana mo niya nakita nga, member sa 100 sheep, nga nawalang isa, ikuha na mo ni Jesus nga, nakita na mo. Bogo, sa tanang bogo. Ang punto, anak, nga lalom kaayo, ikaw nga nawala,
tun-an mo ang plano sa kaluwasan ug maintindihan mo na ang light, that's the time you share. Muna ingon ni Jesus, go to the whole world and teach that to the people. I-defy the truth and share to the people. Preach to the people. Muna sang ginamin dire sa Biblia. Dili kay gihimo mong unod nun nga pagsabot ang siyam ka ubihan na walang isa gipangita gid kay aron mabalik sa napulo o isa ka gatos nga ubihan na walang isa gipangitang isa aron mabalik sa 100 kabuok. Kung napulo ka mo na walang isa, pangitaw ng isa aron mabalik ka mo nga napulo. Ang 100 ka mo na walang isa, 99 ang nabilin, bayaan ang 99 kay pangitaw ng isa aron mabalik sa 99. Dili na mao. Dili si Jesus ang gapangita nimo. Wala pa ka nakasala. Kitaon ka na kay Jesus. Nakita ka na ni Jesus. Ang namin lang daya sa write up ni Paul, nga ikaw nga tao, kinanglan ka maning kamot. Labi na kung nasaag ka na, wala ka sa kamatuuran. Maning kamot ka nga mabalik ka sa kamatuuran. Mabalik ka. Kay si Jesus nakita nakangadaan nga gi-counterfeit ka ni Satanas, demonyo nang imong ginasimba. Muna nga kung gusto ka pa maluwas, tun-i ang plano sa kaluwasan aron mabalik ka kay Jesus. Kaya ingon ni Jesus, these are my sheep who heard my words and obeyed my words. Munang ingon ni Jesus, my sheep. So naay nag-obeyed kay Jesus. Example, si Enoch, si Elias, kinsa pa, si Abraham. Naay mga tao si Ginoong Hesus nga nag-obeyed na sa iya. So kung gusto ka ka-appeal sa group of obedience people, so kutkuta ang light sa plan of salvation. Mo na ingon ni Jesus nga, the kingdom of heaven compared to a treasure hidden under earth, hidden underneath of the earth. So ikaw ang mangita sa treasure. Kung ikaw nawala, ikaw yang mangita, dili si Jesus ang mangita nimo. Si Jesus nag-explain lang nga mauning inyong provision or inyong proposition o inyong pabor. Kaya ako magdugo og intindihon nyo ang akong blood shedding through plan of salvation's system or grace, dispensation of grace. Mao nang sistema, dispensation of grace. Pagdugo na ako, nagrimit ang akong dugo sa cross, mao na sang bilban sa kamot ni Satanas, kay naana mo sa kamot ni Satanas. On condition, ingon niya, through faith in my blood, this law that became a blood. Siya mong balaod nga nagdugo. I mean, the law drain the blood. Siya ang balaod nga nagdugo. Munang mystery. Pagdugo sa balaod, ingon niya, through faith in His blood, matinumanon ka mo sa iyang balaod nga nagdugo. Because Hebrew 10:1, for the law having the shadow of the things to come. 31 AD, that shadow became, he was nailed to the cross. He became a victim to the cross as human flesh because of stiff-necked and hard-headed people. So, Jesus was crucified. But it was already in the plan of salvation that He will drain blood for blood shedding. But there is a, what? Consequences. Why? Because Jesus said, I am He. I and my Father are one. So I am He. Meaning, wala silang ingon nga, siya si Father. Wala. Ingon niya, isa kami sa akong amahan, nga gikan sa langit kay Godhead member siya, but I am He. Unsang bot pasabot sa I am He. Hebrew 10:1, the shadow of the things to come. I am He. Ako na siya ang remedial system nga
abot aron mag-shed blood for the remission of sin on condition through faith in his blood, the declaration of the loss, righteousness of the law nga nawala, the declaration of the righteousness of the law being wasted from the Garden of Eden. Eve and Adam wasted the righteousness of the law, was taken away from them because of transgression. That's why Jesus said, I am He, the shadow of the things to come. I am He, to drain blood to the cross in order to give you favor for as a bail bond on condition if you obey the law, which is me who shed blood, then my righteousness will declare back to you. Or what? My blood or my righteousness through my blood shedding will be declared back to you or imputed back to you on condition through faith in His blood. Munang Romans 3:25 connected to sa 31 AD nga wala masabti aning mga bogong-bogong wala kasabot sa Biblia, nahimong pastor, nahimong minister, nahimong counterfeit ni Satanas, nahimong minister ni Satanas. Kaya di kasabot sa Biblia. Muna nga, kinanglan yun, masabtan ang Biblia, aning mga bogong magwawali nga counterfeit na ng Satanas, giplansa na lang utok ni Satanas, deception na ang labas, di-deceive the whole world. Okay. Ingon niya dire sa Roman 2, ano? Balik ta, Colossians 2:3. Ingon niya, basahon ta. Usab. In whom are hid all the treasures of the wisdom and knowledge. Unsa man na ang treasure na hid of all wisdom and knowledge. Kining write up ni Paul, explanation sa plano sa kaluwasan. Munang gibasa ta sa Episo 3:10. The manifold wisdom of God. Naa dito ang knowledge og naa dito ang wisdom. Unsa man ang wisdom? Naa sa Book of Rome. Di ba? Ang wisdom naa sa Book of Rome. Basa ang Romans 2:20. Okay. Sulayan nato ang Romans 2:20. Kung kinsa ning wisdom and knowledge. Nga ingon diri ni Paul nga ingon niya sa 3 nga whom all hid all treasures of wisdom and knowledge. Naa na diha. Sa wala pa ang kalibutan, naa nga daan dira, gatago na dira ang wisdom ug knowledge. Unsa man na, niya sa Roma. Basahon tang Roma. Okay? Roma. Roma na punta. To. Book of Rome. Roman to. Okay, basahon tang to. Unsang gisulti diri sa Romans 2. Basahon ta. 2:20. Kanya. An instructor of the foolish. Okay? Manunudlo sa mga buang-buang. A teacher of babies. Magpahimutang sa bata. Gikan siyang pagkabata. Tudloan na siya ani. Instructor siya. Okay. Which has the form of knowledge and of the truth and the law. Asa di ang wisdom and the knowledge? There in the law. Okay. Munang sulti ni Paul. Diripod sa 18. Balik ta sa 18. And knoweth his will. Munang 10 commandment. Munang will sa Ginoo. Knoweth his will. And approves the things that are more excellent. Muna ang will niya, ang napulo kasugo. Excellent. Being instructed out of the law. Nasa balaod. Ang excellency. Nasa balaod. Ang knowledge. Nasa balaod. Ang wisdom. Muning gisultiya diri sa Colossians 2:3 ingon niya, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. There in the law.
the truth and knowledge, there in the law, the excellency of His will, and the law, instructed in the law. Mao na nga, ang balaod, mao na sang si Jesus. For the law having the shadow of good things to come, si Jesus. Romans 8:4. 10:4. Ano sa ingon niya? Romans 10:4. Christ is the end of the law for righteousness. That's why when you obey the law, the righteousness of the law will be declared back unto you because that righteousness was being taken away there in the Garden of Eden. It was loose there in the Garden of Eden. If you obey the law, that righteousness of the law will be declared back unto you. Romans 3:25. Manong kondisyon sa plano sa kaluwasan. Ang kaning mga balo-balo nga magwawali kay wala gatuon gitun-an si Satanas. Munang naimong magwawali ni Satanas, counterfeit ni Satanas, deceive the whole world. All their messages leading for deception, for the favor of Satan, not for the favor of God. Romans 3:25, propitiation in favor for the sinners from God through faith in His blood. Mo nang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Nga wala maintindihan ng mga balo-balo nga mga guwali, nga sige lang pataka o guwali. The whole preachers throughout the whole world. All of them. Tanan-tanan sila. Especially kaning mga Adventista nga nagsinggit nga ang balaod dili makaluwas kay walay kamot. Ang balaod maayo lang sa what is right and what is wrong. Kita mo na? Wala gani kasulti si Satanas ana. Si Satanas gakurog, nag-ingon lang siya nga, nagbinakak lang siya nga kung makaon mo na iba, mahimo kang sama sa Dios. Mura na yang binakak, wala gid siya nagsulti nga ang balaod dili na makaluwas. Ayo tuoan ang iyang sulti nga thou shalt not eat. Wala nagsulti si Satanas ana. Pero kaning mga aning magwawali sa mga Adventist preacher shouted that the law cannot be saved. Nya ang mga tao pareho nako karon naga-emphasize ko gina-reecho ko ang truth sa Biblia about the law. Ingnon pa nila nga controversial na nga preacher. Dili nyo na paminawi kay controversial. Mora po na si Paul. Ayaw nyo ba sa maayo si Paul? Ayaw na intindihan si Paul kay controversial. Pero gamito nila ang write-up ni Paul, mga teksto ni Paul nga gipangsulat, ila lang dayon comfort ang ilang kaugalingon kay naghimo-himo lang na sa ilang utok nga satanic, gihimo nilang explanation nga unod nun, gi-explain nilang unod nun nga pag-interpret sa teksto ni Paul, sa write-up ni Paul, nga dili mao ang interpretation, gihimuan nila sa ilang unod nun nga interpretation, nga litag ni Satanas, gi-comfort nila ang ilang mga hearers dito sa church, mga congregation, nagtuo po ang mga gapaminaw nga mga brethren sa ilang church. Kaya nga naman, ingon sa Biblia, kung ang inyong hearer satanic, tanan kamo satanic. Gibasa ko na. Kung inyong mga hearer, mga sakop ni Satanas, tanan kamo nga mga member sa iglesia, mga sakop ni Satanas. Gibasa ko na. Munang interpretation niya. Munang tanan nga pastor sa tibuok kalibutan, especially the SDA church, sakop ni Satanas. Kaya mga uban nga mga religion nga mga protestan nga parareho lang sila tanan, wala gani nagsulting uban nga ang balaod dili makaluwas. Ang protestan gasulti lang nga ang balaod perfect. So walay tao nga perfect nga makatuman sa balaod mura. Pero ang Adventista ya nagsinggit na gyud nga this is the stand of the Seventh-day Adventist. The law cannot be saved because there is no arm. Only Christ can save. Kita mo na kagago. Wala ikasabot sa plano sa kaluwasan. The law and Christ is one. You cannot separate and put barrier of separation between the law and Christ because the law is Christ and Christ is the law and the law is Christ. Gago. But na lang. Gani kasabot unsay mystery of the plan of salvation. Wala gani kasabot unsay dispensation of grace. Wala gani kasabot unsay workmanship of God.
Gapataka lang. Di gani kasabot unsay righteousness by faith. Gapataka lang gamit-gamit sa mga terminologies. Pero ang iyang utok-utok ni Satanas, ang iyang interpretation, counterfeit ni Satanas. Muna siya. Kamu tanang mga magwawali, puro unod no ng inyong ginapangwali, puro tanan na message from Satan's light. That is not the favor from God. That is favor to Satan's because Satan is always laughing. Gabuhak-hak diya sa inyong likod sa kalipay nga naamos pulpito ga wali-wali pero ang inyong ginawali puro tanan na concept ni Satanas kay dili na mao ang concept sa plano sa kaluwasan ang inyo gina sulti ug ang direksyon niya direksyon sa kalayo direksyon sa langit mo nang tinuod mga magwawali ayaw na mo ko ninyo i-rebuttal. Mag-rebuttal ka muna ako kung nagtuon na mo sa right up ni Paul og true interpretation. Pwede nyo ko ma-rebuttal kung na ako'y mistake sa pag-interpret. So dili na kamo maka ikyas ana. That is why the right up of Paul said that all of you preachers, you are in the direction of perdition. All preachers throughout the world, they are all in the direction of perdition. Paul said it in his writing. Gibasa ko na. Perdition means what? Ginadani ka mo paingon sa kalaglagan. Perdition means it's an act that your soul, you sinners who are ignorant of the plan of salvation, all of you will be put together into the lake of fire. Munang perdisyon. Ginadani ka mo nga mawala ka mo sa plano sa kaluwasan aron paingon kamo tanan sa kalayo. Dili kamo ginadani nga mag-connect kamo sa heavenly connection, dili gina wala kamo sa heavenly connection paingon sa kalayo. Munang meaning sa perdition. Leading you into the lake of fire. So all of you, you are all in the direction of perdition. All preachers throughout the whole world. All of you, nothing. No more exception. Nothing. No one to be exempted. All of you. Because you do not know what is the light of the plan of salvation. Mo nang tinuod dire. So padayon ta. Dire ta sa Galatians 3:21. Galatians. Okay, dire na punta sa Galatians. Galatians. Colossian, Ephesians, o Galatians. O kita, Galatians. Galatians 3:21. Balik ta dire sa Galatians 3:21. Mura gibasa tanan ni pero ato ni i-review. Galatians 3:21. Okay, basahon ta. Ingon niya dire. Galatians 3:21. Ingon niya dire. Is the law then against the promises of God? Gibasa ko na last other week man siguro. Ingon niya, is the law then against the promises of God? God forbid. Basahan nyo. Galatians 3:21. God forbid. For if there had been a law given which could have given life. Unsa ko no? Ang balaod ba? Ingon niya, against sa promises sa Ginoo. Ang balaod ba dili nag-coincide sa promisa sa Ginoo? Against ba? Ingon niya dire. Ingon niya dire. God forbid. Dili na magsugot ang Ginoo, dili na tinuod. Okay? For if there had been law given which could have given life. Asa man day kagikan ang life? Gihatag sa balaod, balaod ang gahatag. Nya maingon nga pa ang balaod di makaluwas nga ang balaod mo na si Jesus gahatag life because Jesus said, I am the way, the truth and the life. Halos na si Jesus magingon nga, ako mo ang balaod nga naghatag sa imong kinabuhi. Pero gingon lang ni Jesus, I am the way, the truth and the life. Nga naman,
Because sa garden sa Eden, pag-ingon niya nga, thou shalt not eat, mao na tong balaod nga, gahatag sa ila sa righteousness of the law, nga life, forever, unta. Pero giyanim, giyabo man ni iba og ni Adan, himo silang perdisyon. So mao nang ingon niya dire, for if there had been a law given which could have given life. So ang balaod among gahatag kinabuhi. Jesus said, I am the truth, the way, the truth, and the life. So ang law og si Jesus, isara na siya sa gitawag ni Paul nga, understand the mystery of Christ. Understand the mystery of the Spirit. Meaning, this plan of salvation known as the Spirit and the mystery of life of Christ. Mao na ang life giver, which is the law and Christ. They are one and the same thing. Padayon ta. Verily righteousness should have been by the law. Klaro na. Ngang balaod mong gahatag kinabuhi, life, o ang righteousness nga ibalik sa ato, gikan sa balaod, because Christ is the law. Romans 10:4, He is the last law. For righteousness, klaro, to everyone that believe. And believe means obedience. Muning mga bogo nga klase sa magwawali, nga wala gikatuon sa Biblia. Padayon ta sa 22. Ingon niya sa 22. But the scripture had concluded all under sin. Anong mga makasasala. Nagsulti na ng Biblia. Concluded na. That the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Pinaagi sa pagtuman. Faith and believe. Munang pagkamatinumanon. Faith means obedience. Believe means obedience. Love means obedience. That is the definition of faith, love, and believe. All of them are in the center of obedience. Denotes obedience. Interpreted obedience. Meaning, define obedience. Mao na siyang tulo. Obedience ka na. Ingon niya, but the scripture had concluded all under sin. Katong tanan nga makasasala, gi-conclude na sa scripture. Naana ang ilang pagabuhaton. Ingon, kung buot pasabot, di pasabot ni Paul nga, concluded na ta nga mao ning atong buhaton nga mga makasasala. Mo nang punto ni Paul. That the promise by faith of Jesus Christ. Faith means obedience to the law. Pila ko na na-insulte. Faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Ngano nag-ingon man si Paul? Faith and believe. Dili na redundant. Kaya ang faith denotes to Jesus. Kung i-depend ang atong pag-study sa Bible, ang faith si Jesus na sa mystery of the plan of salvation. Target to Jesus. Dili target si Satan. Kung may pagtuo ka kay Satanas, si Satanas pud na ang pagtuo mo. Kung may pagtuo ka kay Jesus, si Jesus na ang pagtuo mo. Ngano man, si Jesus mong imong tumanon. Kung may pagtuo ka kay Satanas, si Satanas imong tumanon. So faith means Satan and faith means Jesus. If you obey Satan and if you obey Jesus, your faith is Jesus. If you obey Satan, si Satanas ang imong pagtuo. Target to Satan. Kung kay Jesus, target to si Jesus. Faith means in person of Jesus will. In person of Jesus wants you to do. In person of Jesus about your action what to do. Muna sang faith. So that's why tingob diri ni Paul sa 22 ingon niya that the promise by faith of Jesus might be given to them that believe. So believe or obedience to Jesus or faith denotes obedience to Jesus. Okay, 23 ingon niya. But before faith came, tanawa, kinsa man ang nag-abot? Faith, which is Hebrew 10:1, for the law having the shadow of good things to come. So, faith came. Kung ato gina-depend sa taas-taas nga pagsabot, lalong pagid nga pagsabot, ang faith denotes Jesus. So, faith means person of Jesus.
Ingon niya, but before faith came, we were kept under the law. Sa wala pang plano sa kaluwasan, nagita sa balaod. Muna nga, may halad-halad, aron ang imong sala, kung dawaton manggaling, pinaagi sa halad, kay under ka sa balaod. Okay. Pero sa wala pa, ang tao nakasala, the more siyang under sa balaod dito sa garden sa Eden. Why? When Jesus said, when you eat, you will surely die. So ang balaod to, nagaingon nga, thou shalt not eat. Muna nga sa wala pa ang balaod nag-abot, o ang faith nag-abot, nga mao ang balaod o si Jesus, na natangadaan sa will sa Ginoo nga, don't eat, don't do, don't have other God before me. Because when Eve ate, he became a follower of Satan. So, Satan is his second God. Nahimo ng duha ang Diyos ni Eva og ni Adan. Si Satanas na og si Jesus. So, naluoy man si Jesus kay ang iyang nakita ang tao, express image man niya, munang rebellion ang plano sa kaluwasan. Muna ingon ni Paul sa 23, but before faith came, we were under the law. So wala pang plano sa kaluwasan, ang balaod ga ingon nga, don't eat. Once you do it, you will surely die. Thou shalt not eat. Unsa man na, under the law ka. Nga gaingon, thou shalt not eat. Mo nang principle of the Ten Commandments from the word of Jesus, because the Ten Commandments is Jesus. So naka under the umbrella of the law from Jesus, which is Jesus himself is the law. Don't eat. Mo nang mystery. Tawag ni Paul, mystery of the Spirit or mystery beyond the dispensation of grace. Because the dispensation of grace systematize the plan of salvation, which is the mystery there, is the center, is the law or Jesus. Mo nang Paul said, but before faith came, we were kept under the law. So sa wala pa ang plano sa kaluwasan, si Jesus ang ato nga Diyos. Thou shalt not have other God before me. Kaya ang Diyos, may will siya nga, don't eat. Munang law nga si Jesus. Okay. Ingon niya. But before faith came, we were under the law. We were kept under the law. Shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Mao nang plano sa kaluwasan ang faith. Mao na sang plano sa kaluwasan. Kinsa man ang gi-revealed nga plano sa kaluwasan? Si Jesus. Shadow of the things to come for the law. Si Jesus gi-revealed. Unsa man ang revelation kay Jesus? He will come as a ransom and will vindicate to the cross to shed blood for the remission of sin, meaning bilban sa tanan nga sala. And then, ang kondisyon, magmatinumanon ka sa balaod, kay mao nang hearing between Satan and God. Ginahearing ka, ginasubaybayan ka ni Satanas, ginasubaybayan pud ka sa Ginoo. Kay ang Ginoo may freedom sa imo nga ang imo will nga human flesh, finite mind, magmatinumanon mo na ang gasubaybay mo nang hearing until Jesus comes. Kung kinsa gyud ang matinumanon. Because his blood is a bilban to the case of transgression. So Satan is your second God. And Christ nagatag sag pabor nga may favor nga kondisyon nga kung magtuod ka sa balaod balik, mabalik ka sa one God na lang nga mao si Jesus. Pero may freedom ka sa imong kondisyon ni Jesus kung matinumanon ka sa balaod og dili until he comes. Mao nang bot pasabot diri ni Paul. Ingon niya, but before faith came, we were kept under the law and shut up the faith and shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Mo nang plano sa kaluwasan.
ang faith, meanings, obedience or plan of salvation, dispensation of grace, mystery of Christ, manifold wisdom of God. Mo na imong tindahon kung unsa na ang mga terminology. Pagkabanga aning mga wala gi kasabot nga naman. Ako dili ko gaingon nga bright ko kay nasabtan ko. Nag-intindi ko ani kay gitudloan ko sa Doctor of Divinity and Doctor of Theology, which is in person of Jesus Christ as a department head and theology department in a certain college where I was since 1973 until 1978-79. I graduated a course of theology. Pero wala ko gapasikat nga na bright ko sa eskwelahan nga tanan bright ko dito. Dili. Nag-concentrate lang ko sa study sa plan of salvation instructed to us by Doctor of Divinity and Doctor of Theology, department head of the said theology course. Theology department. Siya ang department head nga gatudlo sa amo nga pwerte kanindot kayo magtudlo kay nasabta na mo ang plano sa kaluwasan. Ambot ra tong uban ko nga classmate kung kasabot ba. Daghan kami nga pioneering dito kay Dr. Tumanday. Buhay pas Dr. Tumanday, naabutan ko pa. 1973, buhay pa siya. Namatay sa 1982 man siguro. Basta 80s na siya namatay. Nag-graduate ko dito 1978-79. So, after my graduation, after how many years na lang, mga 2 years after, Dr. Tumanday passed away. Ang iyang mga tinudluan nga, dili mawala sa akong nasabtan, muna karon ginariiko ko sa inyo nga mauning tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan. Ang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Ang pag-interpret sa mga teksto nga ato basahon sa Bible, i-interpreta pointing to the higher form spiritually connected in heaven. Muning ato pagsabot karon. So gingon ako, ang ingon dire sa 23 ingon niya, but before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed. Morning plano sa kaluwasan. Morning dispensation of grace. Okay? Gisystematize ang plano sa kaluwasan nga may blood shedding. 24, ingon niya, wherefore the law was our schoolmaster. Nya ang blaw dili makaluwas nga mo nang schoolmaster sa kaluwasan mo. So, the law can save. Why? Because Jesus said, if you want to be saved, keep the commandments. Unsa man ang interpretation na makaluwas dili kabugo nimong magwawali. 24, wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Isel-sel ni sa imong alimpatakan. Bukan ang imong utok. Isulod ni diya. Ang verse 24. Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith. Nga man nagsulti si Paul, the law is the schoolmaster that we will be justified by faith. Because the law to be obeyed through faith means obedience of the law. Then you will be justified by the law. Romans 2:13. Not the hearers be justified, but the doers of the law. And Romans 2:12. The law will judge the sinner. Munang dumdumon mo sa write up ni Paul nga wala mo maintindi kay balo-balo ka, kay litag ka na ni Satanas, tanan nimong sakop, litag pud ni Satanas, tanan nga preacher sa tibuok kalibutan, kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan, puro litag ni Satanas. Ang ila ginawalihan, puro pud litag ni Satanas. The whole world, all religions throughout the whole world, all were Satan's property, all of them. Except kining gatuon sa plano sa kaluwasan. Except these individuals who studied hard and learned hard and understood everything about the light of the plan of salvation. They are exempted. Pero kining wala gatuon sa plano sa kaluwasan, walay knowledge and know-how about the light of the plan of salvation. They are all leading for perdition.
They are all succumb and became the properties of the devil. Okay. 25, ingon niya. But after that faith is come. Pagkatapos na nag-abot ang plano sa kaluwasan nga mao si Jesus, ingon niya, we are no longer under the schoolmaster. Muna po na pareho lang na nga, we are no longer under the law, but under grace. Giripet lang ni Paul ang mga punto. Ingon niya, for ye are all 25. But after that faith is come, pagkahuman ana, ingon niya, we are no longer under a schoolmaster. Ngano man nagsulti si Paul? Dili na siya. Ang pasabot kay nag-abot na ang grasya, nag-abot ng plano sa kaluwasan. Dili na ta magbantay sa balaod. Dili. Ang punto lang ni Paul, wala na ta sa schoolmaster o sa balaod pag abot sa faith kay magtuto na ta. Magtuo na ta, manuto na ta. Unsaon pagtuon sa plano sa kaluwasan kay kung matunan ta ang plano sa kaluwasan ng iyang light, wala na ta sa paggukod sa balaod kay ang tanan nga makasasala ginagukod sa balaod kay itagbong sa kalayo kay ang deeds of the law is perdition without end, to be thrown into the lake of fire. Mo na ang deeds of the law, meaning ang aksyon sa balaod, ang penalty sa balaod, ang buhaton sa balaod. Kung ikaw makasasala, itagbong ka sa kalayo. Muna sa gitawag nga deeds of the law. Dili na siya nga nawala ang balaod, dili na tumanon ang balaod. Gagong gago. Basta na daw ang deeds kung saan meaning ana. Evil doers na. Evil direction na. So kung ikaw man linapason, the deeds of the law is you put you into the lake of fire together with the devil. Muna sang deeds of the law. Mora gyapon ning ingon ni Paul diri nga, but after faith is come, we are no longer under the schoolmaster kay gusto ni Paul nga magtuon na ta sa plano sa kaluwasan, yang light. Kay ang schoolmaster kung nagatuon ka na o makasabot ka na nga matinumanon ka na, ang balaod dili na makagukod nimo mo ng schoolmaster ang balaod. Dili na siya maka panis sa imo. Wala na punishment into the lake of fire. Munang wala na ta sa under the law. Meaning, under the umbrella or the running after you of the law. Wala na ta sa pagukod sa balaod. Dili na taguk doon sa balaod. Munang punto ni Paul nga kung naa na ta sa plano sa kaluwasan, intindihan ta na, kaya ang plano sa kaluwasan, ang meaning niya na, back to obedience of the law. Perfectly. Munang meaning niya na. So, ingon din ni Paul, but after that, faith is come. Yan ang plano sa kaluwasan. Nga ang sinterya balaod og si Jesus nga tumanon. Mungo niya, we are no longer under the schoolmaster. Wala na ta sa paggukod sa balaod o pagbantay sa balaod nga tagbong ta sa kalayo kay nagtuon naman ta sa plano sa kaluwasan, nakakita naman ta sa light nga ang punto sa plano sa kaluwasan, back to obedience of the law. And then the righteousness of the law shall be declared back also unto us because the law is Christ and the Christ is the law. Munang punto din ni Paul. Ngunya, for as many of you as have been baptized unto Christ have put on Christ. Muna nang balaod ang imo gipanapot nga si Christ gisulat na sa imong kasing-kasing. The Ten Commandments. Basa ta na dito sa Hebro. Diba? Gibasa ta sa Hebro. Asa man to? Hebro 8:10. The Ten Commandments is written in our heart as a covenant. Maunang Ten Commandments. That we will know He is our God and He will also know that we are His people. And that is the circumcision of the foreskin of the heart. We are no longer under the circumcision of the foreskin of the flesh because through faith, righteousness by faith, the Gentiles and the Israelites, faithful Israelites who obeyed Christ like Moses, like what? Itong na-appeal sa Israel. The generation of Jacob. Jacob, mga generation niya ng mga faithful. Di ba? Mga Israel. Pareho ni Shadrach, Meshach, and Abednego.
Muna sila ang ginamin diri ni Paul. Ingon niya, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Meaning, kung gibautismuhan ka na sa kay Ginoong Hesus, righteousness by faith, that is already a part of baptismo mo. Righteousness by faith meaning through faith meaning obedience of the law. Kay kung wala ka nagsaad nga bayaan mo ng butang nga kalibutanon magtuman ka na sa balaod, dili man ka bautismuhan. So baptism mean neglecting all the worldly pleasure and keep the 10 commandments. Mao na sang baptism. Nagsaad ka na nga talikdan mo ang butang nga kalibutanon og magbantay ka na sa napulo ka sugo. Muna sang baptism. Muna ingon ni Paul. Muna ingon niya, for as many as you have been baptized into Christ have put on Christ. Sa verse 27 na ta. Padayon ta, verse 28. Ingon niya, there is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. So wala na Greek, wala na Gentiles. Label na tatanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Label na tatanan. May freedom ka og wala, gigapos ka og wala. Label na tatanan, babae ka og lalaki. Label na tatanan kung nasabtan ta na ang plano sa kaluwasan. Nga ang plano sa kaluwasan, back to obedience of the law which is Christ. And the law is Christ. Then, the righteousness of the law, kung faithful ka na until the end, that is Revelation 22:14. Kung faithful ka na until the end sa pagbantay sa balaod, you are in Christ Jesus. Muna ng passport mo to enter into the gate of the city with Christ. 29, ingon niya. 29, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed, and heirs according to the promise. Kung nanata kay Ginoong Hesus, pamilya na ta ni Abraham nga faithful. Ang punto dira ni Paul, faith means obedience to the law and be faithful. Obey the law until the end, until Jesus comes. Munang namin diri ni Paul. Ingon niya, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Kung kay Christ na ka, meaning faithful ka na nga, sumulunod sa balaod, kay si Christ balaod. Then ingon niya, and heirs according to the promise. So Paul mentioned that we are the heirs of the law. Mga manunubli kita. Mga inheritor kita sa balaod. Why? Because if we obey the law will bring back home to heaven. Because the righteousness that was being lost in the Garden of Eden will be declared back unto us, imputed back unto us, and Christ with us going to heaven. Maula na siya kasimpol ang Biblia kung maintindihan mo ang mga balo-balo nga imo ginaatubang karon, wala na kaintindi, pareho kamuta ng balo-balo. Muna ingon ni Paul, ingon sa mga propeta, if your leader are balo-balo, munang punto ko, if your leader hearing the lies, mga binakak, ila, gikompormihan, all their servants are wicked and weak. So kung ikaw, ga-follow ka ng imong mga leader na nga, kunuhay pastor, leader mo. Kunuhay presidente sa inyong institusyon, leader mo. Kunuhay mga elders o mga, unsa pa ng panawag dira, church officer, leader, mga leader sila, mga church officer. Nya kay wala magkasabot sa plano sa kalawasan. Ang ilan nasabtan, counterfeit man ni Satanas. So tanan kamo mga counterfeit ni Satanas. Kaya ingon ang Biblia, the direction of your leader, you are also like them into perdition. Mo nang akong interpretation, true and correct interpretation to all of you who followed your leader, which is counterfeit by the devil already. Their mind is already under the schoolmaster of the devil, the liar. Munang tinuod. So 29, ingon ni Paul dire, if ye be Christ, then are ye Abraham said,
and heirs according to the promise. So si Abraham, sigurado na niyang promise. Kung kita magpalo sa faithfulness ni Abraham, heirs na kita. Manunubli na kita sa promise. So mga kaigsunan, ang ako nga pagsaysay sa inyo, gusto ko nang declare ko lang ang tanan nga na minaw na ako nga wala ka intindi. Naglapos lang silang dalunggan. Ginaklear ko ang tinuod nga plano sa kaluwasan, ang light sa plano sa kaluwasan. Kay walay usa nga dawat sa langit kung dili mag-fall in line sa light of the plan of salvation. Nobody will be saved. Believe me, that is the Bible truth. That is the light. How the Bible emphasize the truth. Okay. So gusto ko magtuon ta sa gitawag nga Corinthian, no? Nakoy sa Corinthian. Diri na pud ta mag-interpret sa Book of Corinthian. Okay? Sa Book of Corinthian. Asa na tong Corinthian? Basahon ta ang Book of Corinthian. Romans, Corinthian, First Corinthian. Dire na pud ta mag-interpret sa First Corinthian. Kaya nahumanta naman to ang First Timothy and part sa Second Timothy nga ato girandom. Dire na pud ta sa First Corinthian i-interpret ta na pud ni. Kaya ako saad sa inyo nga i-interpret ta ang write-up ni Paul true and correct interpretation. Dili aning mga balo-balo nga gigamit lang nila ang writing ni Paul aron makumport nilang unod nun og naghimo-himo sila sa ilang kaugalingon nga interpretation o giwali nila sa church o gipakpakan sila sa mga brethren og nakumport ang ilang mga lust of the flesh. Dili pabor sa Ginoo kundi pabor sa ilang unod nga counterfeit ni Satanas o pabor kay Satanas. Munang ilang ginagamit si Paul aron makumport ang ilang pabor sa ilang kaugalingon ug dulo unod og counterfeit ni Satanas na pabor pud kay Satanas. So muning gusto ko nga magtuon ta i-interpret na pod ang First Corinthian nga write up ni Paul sa chapter 1. So good ta ingon niya. Abrin yung inyong libro sa chapter 1 First Corinthian. Okay? Ingon niya chapter 1 verse 1. Ato tanaw niya unsang verse 1. Verse 1 usa. Ingon niya, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. Si Paul gitawag sa nakabalo na mo sa istorya ni Paul. He was called by the Lord on the way to Damascus in a very remarkable situation. That time, Paul was what? A wicked man, persecutors, killer, murderer. Muna ang life ni Paul. So, Paul. So, gitawag sa ni Jesus on the way to Damascus when he was there looking Christians, where to find Christians to be slaughtered by Paul. So, on the way, he was called by the Lord. So, ingon ni sa First Corinthians, ingon niya, Paul called to be an apostles or apostle of Jesus Christ through the will of God. Sa kabubuton sa Ginoo. Through the will of God. Biblically, when we speak about will of God, that is known as the plan of salvation. Pinaagi sa plan of salvation nga. Unsa man ang plan of salvation, the center is the law. Ang balaod. Ang balaod mo ng law. So, tawag sa si Paul, pinaagi sa iyang kabubuton nga mao ang balaod. Ingon niya, muna si Paul sentro sa balaod tanan ang iyang wali. Ingon niya, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God. And Sostenes, our brother. So gitawag sa Ginoo pinaagi sa iyang kabubuton nga maong balaod. Aron mahimo ta sa nga intact nga brother. Kung tunaan ta si Paul, nindot gid siya para sa ato. Sobra pa sa tinuod nga brother in flesh.
biological brother. Muna ang ato pag sagop kay Paul, pag-accept kay Paul, pag-consider kay Paul, pag-understand kay Paul. Parang biological brother nato si Paul. Muna ingon sa Corinthian. Ingon niya, Paul, verse 1 of chapter 1, Paul called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God and Sothenes our brother. Brother tagid si Paul dapat. Kay gitawag sa pinaagi sa kabubuton sa Ginoo nga maong balaod. Munang sentro tanan sa wali ni Paul. The center is the important of the law because the law is Christ. Niya sa right up tanan ni Paul. So ingon niya, verse 1, mana, ang verse 10, basahon talong, lumpat, doksota sa 10, ingon niya, Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing. Klaro, no? Ingon niya, Now I beseech you, brethren, pahimangno ko gud tanan sa inyo, mga kaigsunan, ginakuni-kuni tanan sa inyo, I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, sa ngalan ng Ginoong Hesus, ingon niya, that ye all speak the same thing. Magsulti ganita, pareho tanan naning ako gisulat nga plano sa kaluwasan ang iyang tumong maura ang balaod nga tumanon. Muning punto ni Paul, the same thing. And that there be no division among you. Klaro? So ang Iglesia ni Cristo lahi nga division. Ang Protestant lahi nga division nga gitawag unsa na? Ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Ang Evangelical Church sa Protestant, lahi nga division. Ang Benevolence, lahi nga division. Ang Assembly of God, lahi nga division. Ang tanan nga Protestante nga lahi-lahi ang ilang mga religion, thousands of religion na lahi-lahi ang division. Lalo ng Adventista nga gapa-believe nga sila kuno remnant church kinagbantay sa napulo ka sugo, sila pod lahi nga division. Ingon diri ni Paulo, ingon niya, and that there be no division among you. Kada division lahi ang stand, kada division lahi ang doktrina, kada division lahi ang commandments. Mao nang gitawag ni Paul, commandments of men and doctrines of men and stand of men. Because of the flesh, silang unod. Muna ginang saysay gid ni Paul, sinter na perming flesh, commandment of men, doctrine of men. Mao ning lahi-lahig division, lahi-lahig doktrina. Pero ingon ni Paul, ingon niya, and that there be no among division among you. Wala unta, laing-laing division. Pero karong panahon na daghang division. Ingon niya, but that ye be perfectly join together. Asa ta mag-join together? Perfectly. Here in the right up of Paul, the plan of salvation, we should all join together. Dili kay laing-laing division, laing-laing kanya-kanya og paborit, kanya-kanya og unod-non nga interpretasyon, kanya-kanya og stand nga unod-non, kanya-kanya doktrina nga doktrina sa tawo, dili doktrina sa Ginoo kundi doktrina ni Satanas nga gi-inject ni Satanas sa tawo. Sa pa, ingon niya, but that ye be perfectly joined together in the same mind. Yang imong mind, nagsinggit ka naman ng balaod, dili makaluwas. Kini mga Adventista, kayang balaod, walay kamot. Mayo lang sa what is right and what is God only for what is right and what is wrong. Mayo ba na nga, mind? Sobra pa na sa mind ni Satanas. Kasi si Satanas, wala nagsinggit ng balaod, dili makaluwas. Gakurog pa sa Satanas, ikaw nagsinggit na ngang balaod di makaluwas. You are more than Satan to be born into the lake of fire. You are more the perdition term. Walay makaterminology sa imong pagkadautan na nagsinggit nga ang balaod dili makaluwas. Kaya walay kamot. Pertig yung satanic son of Satan. Ngonya, perfectly joined together in the same mind. Here in the right up of Paul. And in the same judgment. So your judgment
is the judgment of the devil. Your mind is the mind of the devil. Your teaching is the teaching of the devil. Your doctrine is the doctrine of the devil. And your stand is the stand of the devil. Because you said, the law cannot be saved. What a satanic message. You blaspheme the Lord. And then, we should go to 17, verse 17. Ingon niya diri, for Christ sent me not to baptize. Muna si Paul, dili sa pareho ni John nga, John prepared the way of the coming, which is Christ Jesus, and he baptized. So he was called John the Baptist. So si Paul lahi. Ingon niya, for Christ sent me not to baptize. Nga naman, si John ang iya nga abilidad, ang iya nga skill to prove that baptism is the renewing of the mind, because forgetting the things which are in the past, the worldly pleasure, and in return, keep the commandments and be baptized in the name of Christ and become a newborn child. Renewing of the mind in the newness of life. Mao nang kay John the Baptist. Pero si Paul ya lahi, ingon niya, I'm not to baptize. Christ sent me not to baptize. Nga naman. Kaya ang abilidad ni Paul, dili pareho kay John. Lahi-lahi sila abilidad. Si Paul ya bright to explain and interpret and expounded and magnify the truth in the plan of salvation. So ang iya tahas gipadala sa aron i-discuss ang plano sa kaluwasan nga mauning light, mauning direksyon, mauning requirements, mauning tinuod what is between law and Christ, and obedience, and dispensation of grace, and mystery of Christ, and manifold wisdom of God, and workmanship of Christ, about law, grace, covenant, love, faith, and obedience, tabernacle, gift, and what else? Christ Himself. Mao ni siya ang punto ni Paul. Nagisulat anin niya, for Christ sent me not to be baptized, but to emphasize, to magnify, to explain, to edify all the light in the plan of salvation to be taught to the people. For Christ sent me not to baptize. Muna ingon ni Paul. Isa pa, but to preach the gospel. Mao ni ang write up ni Paul nga wala pa ni nasulat, giwali yan na ni sa tibok mga Gentiles. And then, it was wrote this 14 books because Paul is already passed away. So, dirita magtuon sa Biblia nga iya gisulat. Nga gi-interpret sa mga scholars, nga gi-translate from Greek to English and English to different languages, but gisakyan ni Satanas na imong interpretation ni Satanas ang mga Biblia nga lahi-lahi ng lingwahe, except this Greek to English, the King James Version. Mora ni isang sakto nga Biblia. So dirita sa 17, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel. So dili sa pareho ni John nga ang iyang skill to baptize for the renewing of the mind in the newness of life. Si Paul, he was sent not to baptize but to preach. He edified all the light and he preached about the plan of salvation. Not with wisdom of words, lest the cross, Christ of Christ, should be made of none effect. Naintindihan ba na ninyo kani mga magwali nga mga banga, mga balo, wala ra ba kaintindihan ni? Ila da ni interpret nga, o tanawa, si Paul ang nagwali sa mayong balita, gospel, dili ang wisdom of words nga, ingon niya, lest the cross of Christ should be made of none effect. Yang ilaaning pagsabot nga,
nga ang lest the cross of Christ should be made of none effect. Nya ang cross ni Jesus wala na siya effect kay ang wisdom o ang gospel giwali na ni Paul nga mao ang gospel or ang wisdom mao ni ang faith to Jesus. Mao ni sa ang mayong balita nga si Ginoong Hesus nag-abot aron luwason ang kalibutan. Mao na lang nabawaan sa mga bogong banga nga klase mga magwali. Wala kasabot sa write up ni Paul. Gago. Ingon ni Paul, ako yung ipadala, dili pa rin ni Diyan nga magbaptize, dili sa baptism. Kung dili, ingon niya, to preach the gospel. Pag preach ko sa gospel, dili ni nga gibuhat sa uban nga ang wisdom o ang pulong, ang ilay nga pagwali na himong cross ni Jesus nga gilansang si Jesus na himong walay ipik. Dili pareho aning mga magwawali ingon niya nga ang ilayang pagbuhat sa pagpasabot sa crucifixion ni Jesus na himong walay ipik, made of no ipik. Mo ning punto ni Paul. Ang yan ni Paul ingon niya, ni ako dili ko pagbautismo kung dili pagwali sa mayong balita. Dili ka ng wisdom nga ginadala aning mga bugo, mga banga, mga balo-balo nga ang ilang pagsabot sa paglansang kay Ginoong Hesus. Morning na ni Paul, lest the cross of Christ should be made of none effect. Kaya ang ilang pagwali sa wisdom of words, dili mao. Munang pagsabot ni Paul nga, kay kini sila yung nga gawali. Ako nag-anhi ko dili pag pangbautismo, kung dili pag preach the gospel. Dili aning wisdom nga giwali aning mga balo-balo ng ilang pagwali dili mao mo nang punto ni Paul. Nahimo ang cross ni Jesus nga walay epekto. Tungod sa winalihan aning mga banga nga mga magwawali, ang mayong balita inoon nga si Jesus gilansang aron ang iyang dugo mahimong ransom o mahimong bilban sa ato on condition nga tumanon tang balaod kay kung matuman ana pa declare back ang righteousness of the law. Wala na nila nasabti. Nahimo na noon ang wisdom, nahimo na noon kining mga banga nga magwali, nahimo na noon nga ang wisdom nga tinuod nga si Christ sa cross, nahimo nang walay epekto. Muna yung punto ni Paul. Ang ginaminin ni Paul, ang iya nga wali mong sundon nga tinuod, dili ning mga banga nga magwali. Muna yung ingon niya, not with wisdom of words, dili ng mga pinulungan nga tinuod unta nga pagsabot, kining plano sa kalawasan, lest lalo na kining crucifixion ni Jesus, nahimo na should be made of none effect. Mahimo na hinuon nga walay pulos kay dili mao ang pagwali. Mao nang punto ni Paul nga wala maintindi aning mga banga gikay banga. Mo na maingon ko nga banga bugo. Iten ingon niya, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Kining pagwali sa pagpadugo ni Jesus nga walay pulos nga mga foolishness nga mangwawali, ingon niya, mga foolishness, wala gyud pulos, ingon niya, piris gyud. Kay dili mao kung dili banga ang ilang winalihan. Muna sa 18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Kay mga banga nga magwali, nahimong perish and foolishness ang ilang winalihan. Muna ingon ni Paul sa 18. Ngunya padayon, but unto us which are saved. Mao nang gusto ni Paul nga masabtan ta. Pero kami si ingon niya nga maayong pagwali, insakto nga pagsabot, insakto nga wisdom, ingon niya, but unto us which are saved, it is the power of God. Kinsa man ang ginamin niya nga unto us, nga nagwali. Balik ta sa 12. Chapter 1 verse 12, ingon niya, now this I say, that everyone of you said, I am Paul. Siya, si Paul, isa dira. Amunang unto us. Ginamin niya. And of Apollos, kaduha. And I of Cephas, katulo.
an eye of Christ. Mao nang ginamin ni diri ni Paul nga ingon niya sa 18. But unto us which are saved, it is of the power of God. Ang kauban ni Paul na ngayon niya, unto us nga nagawali aning maayong balita nga aron kita maluwas. Mao ni ang akong kauban. Ako una, sunod si Apolos, sunod si Sipas, o ang pinaka-importante, I and Christ. Ingon niya, I of Christ. Muning punto sa plano sa kaluwasan nga wala maintindi aning mga balo-balong magwawali nga wala goy buot pagbasa sa Biblia gibasa ang Biblia murag comics o gihimuan nilang unod nun nga pagsabot o ang uban nga dili nila masabtan wala na nila ginabasa gilikaya nila bisan gibasa nila kay dili man nila masabtan giingon nila daw nga si Paul daw contradict and controversial muning mga bugo nga walay buot nga counterfeit na sa tanas gipalansan na sa tanas ang ilang utok og nahimong labhang nahimong lapok ang ilang utok nga dili na gimapuslan nahimo na sila nga deception and they deceive the whole world. So mga kaigsonan, diri lang tataman. Padayon taning atong punto diri sa 1 Corinthians sunod na pud nga Lunes. Kay mao naman yung libro nga ako gipili nga ato i-interpret kay daghan na pud diri controversial nga lisod kay intindihon nga wala maintindihan aning mga banga ug mga balo-balo nga magwali. So ato ni intindihon maayo ang 1 Corinthians sunod na pud nga semana. Nagsugod man ta sa chapter 1 og daghan-daghan nga teksto paingon na ta sa 17 ug 18 padayon na ta sa 19 sunod nga semana. Okay? Daghang salamat mga kaigsonan. Salamat kong ang inyong pag-alalay sa pagtuon nato may tungod sa plano sa kaluwasan. Nagasamot na gyud nga klaro og nakita pud nako ang inyong interest kay daghan naman ang ako nga viewers. Sa una 8 lang, 7, 9. Karon maabot naman 20 kapin ang viewers ko sa kada part nga ako iwali. Say na ay 12. One is better than coming additional. Na ay lay usa okay na. Kaya ingon sa langit, if there is one who believe and heard and accept, kaya ingon sa Biblia, ang pagpaminaw o ang pagsabot through hearing and reading, bisan isa lang nga mag-accept, thousands of family of heaven will be happy, including the angels. That's why I said thousands. The Godhead and the angels, they were happy. Kung naay may isa, duha, tulo, upat nga maminaw sa tinuod nga teaching sa plano sa kaluwasan. This is the light, the truth, and the life. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Mao ni ang right up ni Paul, ang pag-interpret sa plano sa kaluwasan nga gitawag gid siya ni Jesus aron i-discuss ang plano sa kaluwasan through preaching and now in this writing of Paul. Kay wala naman si Paul, diri na ta magtuon sa iyang pag-interpret sa plano sa kaluwasan. So mga kaigsonan, sunod na semana padayon ta sa akong gisulti sa 1 Corinthians na pud ta mag-interpret sa right up ni Paul nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga mga magwali. Daghang salamat ang Ginoo magpakamayo sa inyong tanan. Nakita ko na ang inyong interest, nakita ko na ang blessing sa Ginoo, nakita ko na nga little by little mo na ingon sa Ginoo ang gawang paingon sa langit kitid gamay, ang agyanan o gawang paingon sa impyerno lapad, kaya ang kalibutan already sakom by the devil, and all pleasure of the world, all people, all including all preachers throughout the world, they are comforted of the pleasure of the world. They are comforted, everybody are comforted of the pleasure of the world, except kining gatuon sa plano sa kaluwasan. So mga kaigsonan, daghang salamat. Ako inyong higala, si Val Ritita. Magpadayon ta sa sunod na pod nga Lunes. Bye-bye.